Okay, this is a big question. Bakit nga ba si Vico Soto? At masyado ba maaga ang pangangampanya ko? No. What I'm actually doing is just to introduce him and why did I trying to alam mo yun, i-project siya for the 2028. I mean, lahat ng supporter niya, tumayo tayo because we are looking forward na magkaroon ng bagong presidente. Maaaring siya, hindi niya iniisip to ngayon. Pero baka makarating sa kanya yung mga videos natin at ma-realize niya na talagang tayo yung mismong naghahanap sa kanya at tayo mismo yung pumili sa kanya kahit hindi niya hinahalal yung sarili niya. So, nga pala hindi ito sponsored, kaya walang dapat mag-alala, napakaliit lang ng channel na to. At ako nga pala si Magenta. Welcome dito sa Pilipinas Politics. So let's be real, no? Ang dami kasing politiko sa bansa eh. So bakit parang si Vico Soto yung lagi nating mapapansin ngayon? Sa dami-dami ng mayor, di ba? Hindi naman ganun ka-showbiz, pero yung respeto ba naman ng tao sa kanya, especially ng mga kabataan today na makabayan, kung pag-uusapan natin siya, bakit nga ba si Vico Soto? Kung marami namang iba dyan. Well, let's talk about leadership, integrity, at kung bakit deserve ng next generation yung ganitong klase ng leader. Alam mo, bibihira kasi ngayon ng politiko na hindi pa pogi politics. Karamihan kasi gusto pa-viral, pa-trending, gusto ng press con. But Vico Soto is really silent at tahimik lang siya sa mga ganitong style. Pero very consistent. At makikita mo na hindi mo kailangan marinig araw-araw para lang malaman mo na may ginagawa siya. Yun yung tinatawag kong quiet power. Hindi kailangan ng matinding pagsigaw para lang mapansin siya. And for all of us like this, we know this na ang tunay na strength, hindi kailangan ipagyabang talaga. Integrity is doing what is right, even when no one is watching. And that's the kind of leadership na gusto nating makita sa future. And that's what we call integrity over image. At sa point 2 naman, matalino and he knows how to listen. Sobrang bibihira din yung leader natin na may utak at merong puso. But Vico Soto, hindi siya yung tipong ako lang yung tama. As far as I can see, he always listens to experts, to his team, sa mismong tao. Hindi siya natatakot magtanong or umamin kapag nagkamali siya. I think kasi yung humility na ganun, ang hirap mahanap eh. Kasi karamihan ng nasa power, allergic yan sa salitang sorry. Pero yung si Vico Soto, marunong makinig yan. And that's his superpower kasi the best leaders are the best listeners. Number 3, walang dynasty vibes. Although, isa sa mga pinakakamag-anak niya ay si Tito Soto na nandun sa Senado, syempre. Pero mukhang nasa lahi naman nila. Meron kasi mga nakakasuspecha na nasa politiko na alam mong pinagpapasapasahan na lang yung trono para maiwan sa apelido nila. Pero meron kasing Vico Soto na parang lahi lang talaga nila yung politics. Like parang isang pamilya na lahi talaga nila abogado. Alam mo yun? Parang merong isang pamilya dito, lahi talaga nila architect, lahi talaga nila abogado, lahi talaga nila engineer. Parang nasa dugo lang talaga, but it doesn't mean na dynasty vibe siya. Kasi hindi siya nakikiride sa fame ng mga parents niya or anything porket anak ng artista. Meron siyang sariling pangalan, sariling laban, sariling style ng leadership. So hindi naman kasi niya pinagyayabang na anak siya ni ganito or hindi siya, alam mo yun, hindi siya entitlement. Walang padrino, yan. Nahugot ko rin. Walang padrino sa madaling salita. At yung bansa natin na puro political families, yan yung nagiging reminder na pwede pala kahit hindi ka galing sa clan. That is very revolutionary. And number 4 ko naman is transparent governance, syempre. Yung transparency. Alam mo kung ano yung ginagawa niya, kung saan napupunta yung pondo, ano yung plano niya para sa tao. Hindi kailangan ng hula-hula hoop dito kasi napaka-clear niya at klaro siya sa mga yan. And for a country na matagal nang sanay sa lihim ng backdoor deals, yung ganitong klaseng openness is a breath of a fresh air. Diba? Kasi minsan lang maging open ng isang tao tungkol sa sarili niya. And number 5, empathy and authenticity, syempre. Meron tayong mga leaders na parang robot, puro PR, puro script. Pero Vico Soto has a warmth and humor, merong genuine care. Camera ready, pero hindi camera ready lahat ng kilos. I mean, always ready, pero hindi camera ready lahat ng kilos. Maybe he's not perfect,
Wala naman perfect na politiko. Pambihira, tao lang yan mga yan. Siyempre, para-pareho lang kumakain ng kanin tsaka ng ulam yan. But, in that sense, napaka-authentic naman. So, he's not perfect, pero authentic. And people, especially women, can sense that. Diba? May mga babaeng nasa-sense yun pagdating sa kanya. He's very authentic. And we're drawn to authenticity kasi. Sanay tayo sa facade o sa mga gwapo pero walang gawa. Right? Maraming ganyan ngayon. Pero Vico shows that kindness can be strong and empathy can be powerful. And what we can see right now, his good governance is really working kasi hindi naman ako taga sa kanila. Napakalayong area ko pa. But still, why am I supporting this guy out of nowhere? Because I can see and I can sense a great leadership or a symbol of generation leadership. Yan yung point 6 ko. Symbol of new generation leadership. Syempre, si Vico Sotto para sa marami, hindi lang yan mayor. Symbol din siya ng hope. And for me personally, hope na pwede pala maging modern, ethical, at good governance ng leader. Yung tipong meron disiplina, may puso, matino, pero hindi matigas. He represents the shift from toxic politics to thoughtful leadership, from fear-based control to empathy-based governance, and from the old boys club to the new generation of real leaders. So kung ang tanong mo bakit si Vico Sotto ay maagang pinangangampan niya ay marami namang iba dyan, syempre sa wakas may iba na hindi kagaya ng iba. He reminds us that power can be gentle, leadership can be honest, and hope is still possible. We deserve leaders who see us not as props, not as voters, but as partners in building something better. So whether Vico man yan o kung sino pa, ang tunay na Pilipino ay merong integridad, empathy, at merong vision. Dapat ganun tayo mag-isip. So if you would like to vote this type of man, kumbaga, hindi naman natin kontrolado yung decision mo, but I can definitely say, Vico Sotto right now is my 2028 president. And I'll stand for that. At sa lahat ng mga mag-i-stand para dyan, please stay here in Pilipinas Politalks. Marami pa tayong pag-uusapan. Let us campaign for him. Thanks for watching.